Mas maganda siya sa personal. Nasa China na talaga tayo. Grabe guys, thank you Lord at nakarating tayo dito. Kinikilig ako. Hey guys! Joyce Abbott Bartolome here and let me welcome you to my Travel Joyce in Shanghai, China! Hey! And we're back again sa ating pwesto. Hi, comfortable na tayo ulit. Medyo nainitan lang ako now. And guys, fun fact pala, alam niyo ba, here sa China, hindi sila nagsuserve ng cold water. So, lifesaver yung water sa my hotel room. So, ang ginawa ko guys, nagbaon ako ng isa, yung isa ininom ko doon. Tapos today, magbibigay din naman sila ng bottled water. So, again, we have our passport kasi sinusurrender pala siya. Dahil nga naka-group visa tayo, sinusurrender siya kapag nag-check-in tayo. And then, yan. Ready na tayo for today. Ang cute guys, pinag-exercise pa kami ng umaga. Exercise. And also your pocket. Oh, touch. So for our first stop guys, we headed to a compulsory tour para makita yung mga products nila here in China. So we are going to a latex store daw to see their beds and see their mattresses and pillows. So isama ko kayo where I can show you. So i-chika ko sa inyo later kung ano mga ganap namin here. The fun facts guys here in China. Did you know na ang meaning ng Shanghai is Shang is above or upon and Hai is sea. So parang above the sea ang meaning niya. So maraming waters sa paligid. So tara na, pasok na tayo. Morning. Yan guys, so, para malaman ninyo. Tapos bibigyan ko kayo ng trivia mamaya about sleeping kasi ako I'm really a fan of good sleep guys and bumibili talaga kami ng quality mattresses and pillows. Okay, guys, ang best option no, kapag kayo ay mamimili is to try. So yan, kanilang mga latex na pillows. Ito, dalawang klase pa yan. Isa ganyan lang siya. Ito, isa may curve. So, chika ko sa inyo later yung mga natutunan ko during our stay. Tapos guys, yung mga pillows silang ganito, nag-range siya ng mga 6,000 pesos. Tapos, pwede naman tong i-vacuum ko. Dadalhin nyo siya. Tapos, mga mattress din, free shipping din siya. To Philippines, 30 days dumadating. Okay guys, let me share yung mga natutunan natin kasi kanina may closed door presentation doon when it comes dito sa mga latex mattress, no. So, yung iba, sinasabi nila yung mga nakapunta na dito, nabobore sila kapag may mga ganitong tours na compulsory guys. Ibig sabihin, talagang dadaanan nyo to so that they can present their products here in China. Yung iba nabobore ako guys, hindi. Kasi ako talaga I'm a believer of good sleep. Kung pupunta kayo sa bahay namin ni Jello, ang pinakamahal na binili talaga namin at ininvesta namin ay ang aming kama, ang aming mga pillow, ang aming mattress kasi guys, dito tayo magre-regenerate ng ating katawan. Siyempre, magtatrabaho. End of the day, kailangan natin ng magandang tulog. And ako, happy ako and proud ako kasi si Jello, every time na matutulog yan, sasabihin niya lagi, I had a good sleep. Kasi nga, masarap ang tulog sa bahay namin. Yan ang pinakamagandang gawin sa bahay namin. Matulog at humiga kasi nga we have the best mattresses and unan. So kung hindi pa kayo mulat or hindi pa kayo nakakakita ng ganitong experience at yung importance ng magandang tulog, magandang unan, magandang mattress, this tour is best for you. So ako natuwa ako dyan. Kasi nga, yun, masarap na tulog para regenerate, tas malalaman mo kaya may mga sakit-sakit ang bones ninyo kasi nga, yung tinutulugan ninyo, imagine mo 8 hours kang hihiga dito tapos hindi maganda ang quality ng tutulugan mo. Yun.
hindi siya, 'di ba? 'Yun ang importance nun. Kasi nga guys, yung tulog talaga ay mahalaga. Sabi nga ni Doc Den nung nakasama natin siya, 'di ba? We should have a good quality of sleep. So ito 'yun. Magandang experience, unang ano pa lang. Tapos very interactive din. Parang mga 20 minutes kami sa loob kanina. Tapos in-explain nga, no, na parang interactive din yung mga electric something sa katawan. Kanina parang hindi ko kasi napakita, bawal mag-film doon. May light bulb yon. Parang naturally daw, iilaw siya kapag maganda ang circulation ng dugo mo. So, kanina yung mga possibly mga high blood, diabetic, low blood, hindi umilaw yung bulb sa kamay nila. Ayun, kapag healthy ka sa atin naman, umilaw-ilaw siya. So, good siya. So, yun lang. Dito naman guys, sa mga ganitong tours, hindi ka naman required mamili. So, don't you worry. Pero kung interested ka, ayan, pupuntahan ka naman ng mga salesperson nila. So, yun. Comment lang kayo sa baba kung may mga tanong kayo. Para mga 1 hour na kami dito before we head to our next destination. Chika tayo again when we go to our bus. Guys, yung iba ko mga tourmates, mga nagbibibili na sila. So, ayan, ikot ko muna kayo. Para na kayo pumunta. Ang sa atin sa Pilipinas kasi parang Mandawi foam, 'di ba? Mga Uratex, may mga ganyan na pwede mo siyang higaan. Puntahan niyo yung mga premium side, yung medyo madilim. Ang napuntahan ko na gano'n, Uratex yata yun. Meron silang part ng premium mattresses nila. Yung ano na siya, parang talagang matutulog ang feels. Ano siya, naka-dim light siya. So, yan, ganito. Yan, upo-upo kayo, i-feel nyo yung mga tourmates ko. Ayan yung iba, namimili na sila. Pakita ko sa inyo. Yan. Yun kasi, usually yung mga kasama ko dito pala sa tour are families, yung iba, mga nag-retire na. So, machichika ko lang sa inyo guys. Yun nga, tayo habang bata pa, nakapag-invest na tayo sa good quality sleep, no? Habang bata pa para yung mga buto-buto natin ay hindi naman talaga maapektuhan. Kasi yung kurba ng spine natin, maapektuhan sa mga tulog ninyo. So, ngayon pa lang mag-invest na kayo. Hashtag not sponsored itong latex shop na to. Pero ako kasi, yan, sa good sleep tayo. Yun, kasi kapag guys na-experience mo na yung masarap na experience sa mattress, sa kama, sa pillow, hindi ka nababalik sa mga yung mga dati spring pa, 'di ba? Ngayon, yung malambot, ito pa pala, fun fact. Alam nyo ba na yung kama namin ni Jello sa bahay? Siya yung kapag humiga ka, kunyari natutulog siya, tapos tumabi ako, hindi niya mararamdaman na tumabi ako kasi hindi lumulubog yung side niya. Yun yung ina-explain kanina about latex. Yun, yung mga good quality. Tsaka guys, hindi mo na siya kailangan labhan at paarawan kasi masisira yung quality ng mattress. So, ang lalabhan mo na lang talaga is yung amin kasi may mga mattress protector pa kami, yung mga waterproof protector, ganun. Kung gusto nyo malaman yung mga, kasi mga misis, wife life diaries ito. Yun, kung gusto nyo malaman yan, I can show you yung bahay namin. Naman kami dyan. Nag-condo tour naman tayo. Pero if you wanna know more, yung mga alam ko about it, comment lang kayo. Guys, ay namimili sila. May mga underwear sana na latex. Yun, gusto kong bilhin. 100 yuan, 4 na siya. Which is good, kaya nga lang, high-waisted. Hindi ako nagmamandi ng ganun. So, yun, ganda sana. Nakabili ka na? Nabudol na. Nabudol na ang tropa ko. Yan na, namili na sila. Balik na tayo sa ating bus. So, yun. Maganda rin yung experience, no? Para at least we know kung bakit mahalaga ang magandang tulog. So, sa mga hindi pa nakapag-invest ng kanilang mga kama, ng kanilang mga unan, yung mga kasama natin sa bus, mga tourmates natin ay namili. So, for our next stop, guys, let me share with you ang ating magiging itinerary for today. For our next stop nandito, chinecheck ko ang aming itinerary. So, from dito sa may compulsory shopping tour sa latex shop, we'll be going to a temple. Ay, tingnan natin kasi dapat breakfast, tapos temple, tapos latex shop. Pero ang kasama rin sa ating mga tours for today, we are going to Nanjing Road, walking street. Ayan, gusto ko makapunta dito. Dito tayo makakabili siguro ng mga souvenirs. And then we are going to the Bund to see the Oriental Pearl dito sa may Shanghai. And then sa gabi, we are heading to Wuxi. Ito na yung pupuntahan natin mini Kyoto. Kasi nga, ang tour natin ngayon ay Shanghai and mini Kyoto tour. So sa gabi,
doon ulit tayo mag-check-in sa hotel. So, yun. Maganda experience natin today. We'll be seeing more of Shanghai and then we'll be going to parang probinsya nila, to Wuxi sa gabi. So, our lunch will be included as well today. Tapos yung dinner naman natin is kanya-kanya na. So, let's see how the day goes. So far, good naman siya. So, I'll be sharing you ang next stop natin pagdating. I think mga 1 hour drive ulit tayo from the bus. Hababa na tayo ng bus. So, ngayon, follow the leader tayo. Follow our tour guide. We are heading to a temple. Nagulat sa sasalita ko, guys. We now arrive at their Chinatown here, guys. This is UUU1. Actually, nasa may itinerary ko to kapag tayo ay magsusolo travel. Pero at least we saw it nang maaga kasi gabi ko to balak puntahan. So, isama ko kayo. Talagang ito na parang chai ng mapupuntahan nyo dito. Kasi, yan o, traditional pa yung architecture dito. Guys, pumapasok tayo ngayon sa isang supermarket. Ayan ang mga ref magnet nila. Ang ganda. Ayan, finally nakita na rin natin ang white everybody, rabbit. Alice family, here. Guys, it's 11:30 now. Ang maganda pala kapag nagtutour na ganito, meron tayong 1 hour na have your own time, which is good. So if you wanna buy pasalubongs, do so. Ako maglalakad ako inside. Gusto ko makita ko anong nasa UU1 Garden. I'll be going back here sa free day ko sana kapag kagabi to do a photo shoot. Pero yan, mamaya dito naman ang last stop natin. Magpasalubong shopping tayo here. Pasok muna ako sa loob. Tara, let's! Sa solo traveler. Ayan, thank you so much sa tripod ko na to. Tapos may remote siya. Love it. Guys, natatawa ako. Feeling ko legit na akong content creator, travel vlogger. Ako ay nagvo-vlog alone at ako ay nagpe-picture ng tulong ng aking bestie na tripod, guys. Link ko to below. Ano to, magiging bestie nyo to. Kung naghahanap kayo ng lakas ng loob to do travel vlogging, mag-isa. Ayan, may sightseeing bus din pala sila. Commercial lang. Go for it, guys. Nakakatuwa. Namimiss ko pa rin si Jello sa mga panahon na to. Pero mas appreciate ko ngayon na ay shocks kung ano yung mga picture na lalabas sa Shanghai vlog na ito at Shanghai travel na ito ay pinaghirapan talaga natin yan. So medyo umiinit na, tanghali na, magtanggal muna tayo ng ating pang-cardigan. So pasok tayo, guys. Ito ang nasa harapan. Papasok ko kayo sa UU1 Garden. Yan, makita nyo kung anong nasa loob nito. Tara! Guys, ang saya ko. Sobrang liberating pala nitong feeling na to, nagta-travel ka alone. So, yon. Chika ko lang sa inyo kasi saya ng puso ko. Pero miss kita, Jello, ha? Shoutout sa'yo. So, ngayon, nandito na tayo sa mga shops. Ayan, ito pala ang pasalubong area nila, UU1 Garden. So, ito na. May hinahanap kasi ako eh. May hinahanap ako na bilihan ng hand cream for pasalubong. Hindi yata ito yon. So, ito naman mga bilihan ng jewelries. Ito, makikita nyo sa kanilang UU1 Garden, guys. So, paper cutting for souvenir. Hanap pa tayo ng iba pang souvenir. Wow! Ang ganda dito, guys! Kung ano yung ini-imagine natin sa social media, mas maganda siya sa personal. Nasa China na talaga tayo. Ang ganda dito. Tingnan mo naman. Tapos yung sounds talaga, para ka talaga nasa old China na maraming shopping area. Anong ibig sabihin nun? Siyempre tayo at target market nun. Shopping, plus culture, plus sightseeing. Ganun talaga yung reaction ko. Ang ganda. UU1 Bazaar, UU1 Garden, ito yon. Ito yung paligid na yon. I love it. Guys, ang ganda talaga. Yan, lahat ng shops makikita mo, ganyan ang architecture niya. Dito ang mga tao. Yan. Lahat ng area, guys, Instagrammable. Yan.
Arabica din dito. Tapos marami kayong makikita nagtitinda ng soup dumplings kasi guys, sikat ang Xiaolongbao dito. Syempre, tayo ay nasa China. I think dito rin nag-originate, hindi pala sa Taiwan. I-check natin yan. Alam mo guys, kung sinong namimiss ko kapag ganito yung mga paligid, si Mami. Si Mami ang pinakamagandang kasama sa mga ganito, sa mga tingin-tingin, sa mga anik-anik, souvenirs, pasalubong, alam nyo yan. Si Mami ang the best dyan. So, dadalhin natin yan sana siya sa China. Pumayag ka naman, mag-book na tayo ng flight. So, yun. Hindi ko na ma-thoroughly pang pakita sa inyo iba-ibang mga shops, pero nakita ko marami ditong tea because guys, tea drinkers ang Chinese, hindi sila coffee drinkers as per our tour guide din. So, yun ang fun fact din sa kanila. So, makikita mo, no, healthy talaga ang green tea, lalo na sa pag-inom, lalo na medyo may oily food din sila. Tapos guys, natutunan ko yung mga abdomen, mga lumalaki ang mga puson-puson dahil din daw pala yan sa mga spicy food, yung mga ganyan. So, natututo tayo, na-i-immerse tayo sa mga ganitong tours, no? At natutuwa ako kasi sabi ko naman sa inyo, pumupunta tayo sa ibang bansa para malaman ang kanilang kultura, malaman anong meron sa bansa, ano yung mga stereotype na dati akala natin ganito, ganyan. Pero guys, ang ganda pala dito kasi ako, market ako ng mga ganito. Maiilaw, maraming shops. So yun, dalhin ko na kayo sa souvenir shop na pinakita sa amin kanina, saan kami mag-meet before our lunch para mamili na tayo ng kaunting pasalubong. Ano kaya yan? Parang charms din, gumagawa sila. Traditional Chinese medicine sachet siya. For insomnia, for mosquito repellent. Amazing. Bango. So yan guys, ayun pala, share ko na rin sa inyo kung magsha-shopping na syempre, ano bang mode of payment dito, Joyce? Ang mode of payment nila guys, hindi na sila makash dito. Cashless na sa China, very high-tech na dito. They are using Alipay, WeChat Pay, and pwede ang mga GCash natin. Card, not so much daw. I-link nyo na lang sa mga apps na yun ang card. Kaya ang sabi nila, wala rin masyadong krimen dito dahil nga wala namang nanakawin ang mga magnanakaw dahil wala nang cash. Pero ako guys, just to be sure, I made sure na nag-withdraw tayo ng kaunting cash para kung mag-fail man ang ating mga internet connection, may pambili tayo. Mabuti ng handa, wais sa pagta-travel. So, yan. Comment kung may mga tanong kayo. Pakita ko muna sa inyo yung labas. Dito tayo mamimili. Dito rin ang meetup place namin. So, starting off, dito sa harapan, merong mga hand cream siguro ito. Para rin kayo nasa Divisoria, may nagsasalitang ganyan. And then, ito, may mga for sale na chopsticks. Ito, yung mga pusang gumagano. Ang conversion pala times 9 sa peso. So, hanap tayo. May gusto kami ni Mami dito, hindi yung mga mani. Gusto namin yung mga plum, yung binigay nung ninang ko. Ninang namin ni Jello ng kasal. Parang hindi ko siya makita dito. So, here, meron ding mga bracelets. Hindi ko lang kasi alam yung mga meaning niyan. Hindi ko masuot yung ganito kasi nabuhol-buhol siya. So, yan. Ganito lang ang presyo. 20 yuan. May mga magnet dito. Yan. Guys, parang ointment to. Pinatry sa amin kanina. Mabango siya. Parang white flower, pero dito ang version niya. Get tayo nito. 20 yuan ang kanilang mga ref magnet. Hello? What free test? What free? This one? 5 different flavor. 1 for 35, 3 for 100. Ito, may mga gantong mani-mani. Ayaw daw namin ng lamami ng mani-mani. Gusto namin yung plum. Hindi ko makita. Saan kaya yun? Guys, yung plum na hinahanap ko, pero nakahanap ako ng free taste kay kuya. Ano kaya ito? For the free taste, guys, wala pa akong nagagasto. So far, kahapon, tanghulo lang ang gastos ko. Ano to? Nougat. Okay lang. Hindi ako fan ng ganito. Okay lang. Kuha na lang tayo ng ref magnet, guys. Ang ganda, oh. Ganda. Ganda din ito. Saan kaya yan? Pili tayo. Ang ganda ng mga ref magnet nila. Makukulay. Ayan, oh.
Nabili ko na yung mga ref magnet. Nakabili rin ako ng ointment. Papakita ko sa inyo, mag-haul tayo nito. And nagamit ko na ang Alipay. Yan. Nakapag Alipay na ako, 90 ang total natin. Guys, ang maganda doon, yun, nakadirect na siya sa card mo. And ang galing dito. Very cashless na nga talaga sila. Amazing! Ito pala outfit of the day natin. Yan. Guys, sa tabi lang ng souvenir shop, dito na kami kakain ng lunch. Guys, ganito naman yung itsura. Parang ano, very old. Oh, fairness. Kasi di ba yung una nating nilunchan yesterday was super naman liwanag. Ngayon, iba naman. Ganda naman ang kain. Ano ito? Hindi ko alam ano ba nga ito. Bread lang. Parang manta. Kung ganito guys na itsura ng dining namin, ganyan siya. Nakalisusan tayo. So, yun, yung food natin, rate natin, mga 7 out of 10 lang siya sa akin. May variety of food, yes, pero hindi siya yung mga gusto mong makainan na Chinese xiaolongbao. May xiaolongbao though. Yung mga Peking duck, mga ganyan, walang ganun sa variety. So, here guys is the facade kung saan kami kumain, tapos doon lang yung souvenir shop. So again, yun yung food natin. Laureate style again siya. Lazy Susan, then group of 11 kayo na maghahati-hati sa pagkain. Enough siya guys. Yun. Just a note, yung pagkain dito medyo on the bland side siya. Kasi di ba pagka Filipino, medyo on the salty ang panlasa natin. Dito, yon hindi siya ganun ka salty. Ako, okay lang siya sa akin. Pero variety of food, carry lang. 7 out of 10 ito. Yung kahapon, nasa 8 out of 10 siya sa akin. So, yan. Ano pa bang mga i-take note natin? Ganun lang. Pagka naka-tour kayo, guys, ang maganda rin kasi, sige, ano na natin, 7.5 kasi nga, hindi ka na mag-iisip. So, yung time talaga, efficient siya kasi uupo ka na lang, kakain ka na, nakaluto na and all. So, yun. Next naman, guys, we are heading to Nanjing Road. Nakababa na tayo sa bus. Next stop, Nanjing Road. Okay guys, andito na tayo ngayon sa Nanjing Road. Ito siya, yung kahabaan niyan. While andito naman ang The Bund. Guys, itong nasa likod ko, this is Nanjing Road. This is one of the most popular areas here in Shanghai. At kung ihahambing daw, para daw yung 5th Avenue in New York City. Tingnan natin later, bilang napuntahan na natin ang 5th Avenue ng New York, tingnan natin. Pero first impression, para siyang yung, ano nga ba yung sa Hong Kong? Yan, kung nasaan yung peninsula in Hong Kong, yun ang nakikita-kita ko. And then dito naman, parang ito na yung skyline nila by the river. So let me show you, maglakad tayo. Tara, let's! Guys, in fairness naman, kung ano yung mga napapanood ko sa mga vlogs, anong nakikita ko sa social media, mas maganda siya in real life. Tapos ito guys, so kung kayo ay nagdi-DIY, diba, ang like kong recommendation sa inyo is to ride their city tour bus. So meron din dito, nakita ko meron ito sa Klook. I-pop na lang natin sa screen at sa Agoda para makakuha rin kayo ng discount codes. So guys, tatanungin nyo, Joyce, kapag ba naka-group tour ka, may time ka rin maglakad mag-isa? Yes, ito na yun guys. Ang ginagawa natin ngayon, ibababa kayo sa mga locations and then bibigyan kayo, like now, meron kaming mga 1 hour and 40 minutes to check yung area. So, punta tayo dito for the views sa The Bund, and then later, let's check naman yung stores kung saan tayo pwedeng mamili. So, tara! Picture! Oh my gosh! Dito pala lahat ng tao.
Sabi kasi nila guys, it's been raining here in Shanghai for ilang days na at ngayon medyo cloudy but kita mo ng clear ang kanilang mga buildings. So, lapit tayo at hanap tayo ng area where we can have our photos na medyo konti ang tao. So, yan. Nakapag-shoot na tayo ng mga pictures natin. Lagay natin dito. Ito. Ayan ang mga sample shots natin na at tayo lang ang kumuha. So guys, kung wala naman kayong wala kayong tripod na katulad ng sa akin or wala kayong lakas ng loob na magpa-picture sa iba, may mga photographers na nandito. Ang presyo pala nun, around mga 20 to 31 per photo, if photoshoot na kayo around the area. Kilig nga ako kasi may lumapit na parang photographer sa akin. Sabi niya kung gusto ko magpa-picture. Nakatayo pa yung tripod ko. Sabi ko, it's fine, I got photos already. Tapos pinakita ko sa kanya yung picture na nakuha natin. Sabi niya, oh, very good, beautiful. So yun, syempre kilig yun. At kinilig din naman ako dahil nagustuhan ko rin yung pictures natin. So tapos na tayo sa The Bond. Ganito ang itsura niya. Very kalmado. Guys, ang ganda nga dito. Hindi naman natin mapagkakaila yun. Para kayong pumunta ng Hong Kong, dun sa may, nakalimutan ko yung tawag sa Hong Kong yung paglabas ng Tsim Sha Tsui. Or, kung pumunta nga kayo ng New York, para ito, kapag nagpunta ka dun sa Liberty, ganito yung feels niya, o, diba? Meron din yan sa Shanghai. So guys, ang natutunan ko dito, hindi ka para mahiya, 'di ba? Ako hindi na ako nahihiya kahit solo travel. Ang maganda nga dito, hindi nila ako naiintindihan. Plus, 'di ba? Wala kang mapupuntahan sa hiya mo, guys. Sa totoo lang, 'di ba? Hindi tayo makakarating dito kung nahihiya tayo. At guys, ang way para nakarating tayo dito is through SMB Travel. Tayo ay nag-tour with them na kanilang 5 days, 4 nights, Shanghai and mini Kyoto. So, yan. Kung gusto nyo rin marating ito nang hindi hassle sa inyo, i-book nyo na yan sa SMB. So, a glimpse of the Bund and the city view, skyline view of Shanghai. Grabe guys, thank you Lord at nakarating tayo dito. Kinikilig ako. Thank you so much sa lahat na nanonood sa atin. Kung di naman dahil sa inyo, ay bakit naman din tayo nandito? Syempre, thank you Lord for giving us good health and high energy pa para makapag-travel kahit mag-isa. So, yan guys, muni-muni muna tayo. Guys, yung sinasabi ko sa inyo, kapag gusto nyo magpa-take ng photo sa kanila, may mga photographer dito. Yan, try nyo. So, yan, ganito karami ang tao ganito. Na oras, it's now 2:07 guys. And sabi ko, pupuntahan ko to sa may free day ko. Pero I think, okay na ako na nakita siya ng ganitong oras. Maganda din daw to sa gabi. Siguro pumunta na lang tayo sa ibang angle nitong The Bund. So, ibaba ko naman kayo. Punta tayo ng Nanjing Road. From here, bumaba na tayo dyan sa hagdanan at itatawid ko naman kayo papunta sa Nanjing Road. Zhongshan Road. Saan nga ba tayo nagpunta na may Zhongshan din? Nanjing Road Crossing! When they say na busy daw talaga ang street na to, di naman sila nagloko talaga doon. Busy talaga siya. It's a Thursday now, pero marami ring tao. Sabi ng tour guide namin, technically dito naman daw talaga is hindi naman marami ang pickpocket. Pero syempre, no, always be vigilant sa inyong mga gamit. Huwag nyo na bigyan ng chance na mawalan kayo ng gamit. Look after your things and yourself, lalo na kung solo traveler. Me, as solo traveler na babae, wala naman naging problema. Wala naman din silang makapakialam. Nakakapag-vlog tayo ng matiwasay. So, andito na tayo sa mga souvenir shops nila. Ay, ito, lagi ko itong nakikita. Nag-try akong pumasok sa souvenir shop. Yung kaninang nabili natin na 21, 50 na dito. So, mas mahal sa Nanjing. Meron din silang mga pagkain. Ito ay parang nuts. Ito ay mga parang nougat. Dito naman, para silang may food court. Yan. Sugar cane drink. Guys, ang laki ng White Rabbit store dito. Tara, pasok tayo. Wow, amazing! Chanel!
Tapos guys, ang presyo niya, kung example, tong bag na to, itong white na to, meron naman tayo niyan sa Pilipinas, mga 39 yuan or mga 360. 360? Mahal naman. Real talk lang ba? Tapos ito, 987. 270 pesos isang bag. Mga ganun siya. Naman guys, pwede nyo bilhin per gram. Yan o. Sa side na to, may mga merch din sila. Tuloy natin ang ating lakaran sa Nanjing Road. Ito may mga prutas sila. And alam nyo ba guys, proud din naman kanina ang kinikwento ng aming tour guide, no, na dito nga sa Shanghai, very high-tech na at marami sa kanila, even yung mga nasa ibang probinsya ay nagpupunta dito for greener pasture or to get jobs. Kasi nga, nandito yung mga warehouses, nandito ginagawa yung like Tesla guys, diba? Ang Tesla pala ay may ginagawa din dito sa China, pero sila, ang brand nila is BYD. Kasi nga, kunyari, yung Tesla guys, konti lang daw ang kita nila, so they made their own brand na mas kikita sila. Pero, yan. Na ano ko dito, na-attract ako dito. May pa-bazaar din dito sa side. And then, gift shop naman is here. Yun. Nakwento ko lang sa inyo kasi nga may Huawei ako nakikita sa harapan. Alam nyo ba na even Apple daw ay dito ginagawa? Kunyari na lang, ang sabi niya, ang kinikita lang daw sa isang phone, ha? Sabi is around baka mga 100 yuan or around, 1,000 nga, tama. Sabihin mo sa isang iPhone, 1,000 yuan or 9,000 pesos, pero magkano ang Apple? Siyempre, branding na yon. So, sila naman ay gumawa ng Huawei, ng Oppo, ng Vivo. So, ganun. Para mas malaki. Akita nila, ang maganda doon, they have a lot of jobs here in China. So, yan. Check pa natin kung ano mga stores. Ang haba pala na stretch nitong Nanjing Road. Guys, ano lang rin kayo. May ano pala siya. May stoplight pala siya. Ako ng bakal guys para makita nyo ang buhay ng isang vlogger. Ganito. So, maglalakad ako dyan, tatakbo ako dito. Yan. Para kayo guys ay maglalakad na ako ng dahan-dahan. Para bang pinafantasize natin ang buhay na ito. Nire-romanticize natin. Ganon. Ganon yun. So, yan. Para lang kita nyo. Fantasy natin ay maglakad-lakad ng mag-isa. Ganun ang buhay vlogger. So, tatakbo ka, iwan mo ang camera mo, tapos babalik ka dyan, di ba? Para genuine lang tayo. Ganon ang mga behind the scenes. Guys, may Adidas din dito. Tara tignan natin kung anong laman ng Adidas. Dito na kami magkikita-kita mamaya sa Pop Mart na to. Ang aga ko pala. Ayan o, may isang oras pa. Sana, pasok tayo. In fairness naman sa aming tour guide, sabi niya naman sa amin na kung meron sa atin na nung design na yun, huwag ka nang bumili. Pero kung katulad yung, alam niyo naman yung sobrang sumikat na Chinese jacket ng China, dito mo lang talaga siya mabibili at makuhoard ng mga Pinoy the last time. Nakita ko yung resale value nun. Yung mga ganun. May check ako ngayon kasi may nakita ako dito na jacket na parang gusto ni Jello yun na hindi niya alam na meron. May nagla-live selling pala dito. Ang galing live selling nila ng Adidas, kaliwat kanan, isa dito. Tapos isa dito. Hiring po ba kayo? Kaya ko rin yan Ito guys, ang kanilang mga pang running shoes, Evo XL. Ay, Evo SL. Ayan Meron na ba tayo nito? May mga made for you din sila Yan, pwede mo lagyan ng lace. Ayan, wali yung pinapahanap ko guys na jacket. Parang gusto kong kumain ng something, mga sausage, ganun. Saan kaya ang street food dito? Sabi nila meron. Ang laki pa pala nito. Ay, guys, samahan nyo ko. Kain tayo ng egg tart sa KFC. Yeah! Ang biggest Pop Mart ay nandito sa Shanghai. Ayan yun. Guys, tingnan nyo di ba si Molly to, yung toy, meron siyang dessert house dito. Dito din guys, ang malaking Apple store nila. Pag sinabi natin malaki talaga. Tapos ito, may mga stores like H&M, MLB, Muji. Lakarin natin guys. So, sa nakarating na
sa New York, kamukha niya ba yung Fifth Avenue? Hindi masyado, guys. Ano lang, just to be honest, ang mas kamukha niya, guys, yung mga shopping stores na napuntahan namin sa may Germany. Mas yun yung kamukha niya. So, yan. Feeling ko maganda rin to sa gabi, guys, kasi ang lalaki ng mga gusali. Ang lalaki ng mga gusali dito, guys. Alam mo yun? Tapos, feeling ko mailaw ito sa gabi. Ito yung coffee shop na sikat na sa kanila, Luckin Coffee. Alam ko hindi ito ang the best of the best na ano dito, egg tart. Pero guys, ang sarap ng egg tart sa KFC. Pinakamasarap na tikman ko ay nasa China, sa Hong Kong. Try natin. Ah! Sarado pa ba? Teka nga guys. Parang sarado. Nasaan ba? Ayun, hindi pala. Kala ko sarado. Kala ko ito sarado. Hindi pala. Hey, yan siya. So, KFC is here. Tapos guys, Mini Solan yung katabi niya. Tara, let's! Alam niyo kung ano maganda? Meron siyang takeout area dito. So, ayun o. Oh. Dito pa rin tayo o-order sa loob pala. Naka-order na ako. Isang egg tart nila dito is 10.5 yuan or around 90 pesos. Mga 91 pesos. Kasi yung nakita ko kanina doon, parang hindi siya appetizing. Tingnan natin, pagkadating yung atin. Got the goods, guys. So, iti-tiktok ko lang siya. Gagawa ko lang siya ng reel, guys. And then, pakita ko sa inyo later yung, ano natin, next bite, okay? Guys, nandito tayo. Background pa natin ng KFC. Gusto ba yun? Talaga naman, ang aking craving ay na-satisfy. Ginawan ko na rin siya ng reel. At ito naman, ang version natin here on YouTube. Siyempre, hindi ko kayo kakalimutan, guys. Cheers tayo! Egg tart here in Shanghai, China! Hey! Ang puso ko na talaga namang hilig kumain ay masaya. Cheers! Very flaky. Sarap. Yun may tumabi sa akin. So yan, gustong makikain. I love it. So, if you're here, it's a must try. Let me know din kung saan ang pinakamasarap na egg tart na natikman nyo para man-try natin yan. Ito guys, gumagawa sila ng handmade na silver. Ito pa ang rest of Nanjing Road. So, kung gusto mo mag-shopping, tingin-tingin, bumili ng souvenirs, this is a must visit here in Shanghai. Guys, napansin ko din yung mga train line nila, merong direct dito sa kanilang mga highly touristy areas. East Nanjing Road Station ay nandito. So, yan. Kung hindi kayo magta-taxi, wala kayo sa group, at magdi-DIY kayo, try nyo rin ang kanilang mass transportation or ang kanilang mga train. So, next stop guys, ang next kasi na pupuntahan namin daw is 2.5 hours drive. So, dapat bago kami mag-meet is maka-CR na tayo. So, yun ang next natin gagawin. Huwag na kayo sumama. See you na lang sa bus. Pag-meet up na kaming lahat. So, next stop namin from Nanjing Road, punta tayo ngayon sa isang church. So, pakita namin sa inyo. Let's go! Ito lang siya guys. Though, hindi siya bukas pala everyday. So, dito na kami waiting.